Okay, ayan, isang magandang gabi sa lahat ng mga kabiyaya natin, sa lahat po ng mga nakaantabay na at kanina pa nag-aabang. Okay, kumusta po kayo dyan? Salamat sa inyong patuloy na pagsuporta sa ating programa at patuloy ko pong hinihiling na please paki-like and share naman po ng ating program at nang sa gayon po ay ating pong maiparating sa maraming mga tao ang mensahe ng Diyos sa inyo pong mga kamag-anak, mga kaibigan na kung saan mahal na mahal ng Diyos. So, ang pag-ibig ng Diyos ay gusto ng Panginoon maiparating sa kanila. And ito lamang po ang isa sa ating po pwedeng uh, ambag no sa doon sa nais at gusto ng Diyos na mangyari na tayo magpagamit sa Kanya sa pamamagitan po ng pag-share ng programang ito. At doon naman po sa aming mga kabiyaya na laging nag-aantabay pero hindi nyo pa po napafollow ang ating page, please paki-follow naman po ng ating pong page nang sa gayon ay madali po kayong ma-notify kapag meron na po tayong program or umi-air na po ang Grace Impact. At akin na rin pong patuloy na i-announce na sa lahat ng mga kabiyaya natin na nandito lang sa Masbate, province of Masbate, paparating na po at malapit na ang ating pong second Congress at gaganapin po ito sa La Laguna, Mobo, Masbate at ang ating pong tema is The Work is Finished at meron po tayong mga guest speaker. Isa na po dyan ay si Bishop Paul Hernandez na nakabase po no, sa Manila at pupunta siya rito para dalhin sa atin ang mensahe na magpapalakas at magpapatatag po sa atin. So, aking panalangin na sana ang lahat ng mga kabiyaya, mga kapatiran dito sa city ay full support po ang ating pong maibigay sa araw na yan. Please, paki-calendar na po at kung meron po tayong mga pupuntahan, pwede po bang ipagpaliban muna natin and let us prioritize this event dahil pupuntahan po tayo ng ating guest speaker, then sayang naman po na pumunta sila rito dala-dala ang mensahe ng Diyos tapos tayo pang wala. Kaya akin pong iminumungkahi na prioritize po ng August 21 and one of our speaker is Bishop Noy Albiola, no? Nakabase lang po siya sa Balod pero siya po ay bishop ng Light Center dito po sa Masbate. Okay? At meron po tayong registration na 100 para po sa lunch, no, para po sa food at depende na po sa naka-assign na committee po sa food. Basta sa 100 po ay hindi po tayo magugutuman at hayaan nyo po isang araw pag prinasper ni Lord ng todo ang Grace Impact Ministries ay magkakandak po tayo ng event na totally free. But at this moment, kailangan po namin ang inyo pong pagsuporta maging sa finances at ang ating pong maaasahan ay hindi po tayo bibiguin ng Diyos sa mga messages na ating pong mapapakinggan. Okay po? At syempre akin na rin pong iminumungkahi sa ating mga kaibigan na nasa malalayong lugar, lalo na po sa abroad, baka gusto nyo pong sumuporta financially, gusto nyo pong mag-sponsor, any amount po ay ating pong tatanggapin dahil meron po tayong paggagamitan at ibabudget po natin para po sa Congress na ito. Okay? At ito po ay dadaluhan ng iba't ibang mga simbahang kasamahan ng Grace Impact at mga kapartners ng Grace Impact. So, kung gusto nyo po, mag-send ng inyong binhi, support financially, pwede nyo po akong i-PM para po sabi ko po kung kanino natin ipapadala
or GCash po, dahil mayroon po tayong treasurer, okay, sa church. So pwede pong idiretso doon at i-screenshot lamang po para nang sa gayon ay meron po tayong receipt na katibayan na na-send nyo po. Okay? So yan po ay magiging tanim nyo sa gawain ng Panginoon. Tandaan nyo mga kabiyaya, God loves the cheerful giver. Dahil po ang ating Diyos ay cheerful giver. Through our generosity, marami po tayong mapagpapala. At higit sa lahat, ang gawain ng Panginoon. Okay po. So, at sa lahat po ng mga nandito na, no, at mga nakaantabay at yung iba ay papasok pa lang, magjo-join pa lang, sana po ay maka-join agad nang sa gayon ay makapag-start po ang bawat isa na makapag-aral ng salita ng Diyos dito po sa ating platform. Okay? Hindi ko man po mabasa masyado or makita ang inyong mga names dahil po sa wala po tayong nagagamit talaga na monitor dito, but I believe na excited kayo sa salita ng Panginoon at kilala kayo ng Diyos at patuloy kong dinideklara sa inyo ang salita ng Panginoon dahil ang salita ng Diyos ay totoo at ang kanyang pangako tayo ay kanyang patuloy na pasasaganain. So patuloy kayong pasaganain ng Diyos. Shalom sa lahat ng mga kabiyaya, sa inyong mga trabaho, sa inyong mga negosyo, sa inyong pamilya. Patuloy na pasaganain ng Diyos ang kanyang biyaya, una sa lahat, at ang kanyang kapayapaan. At ito po ay magkaroon ng manifestation sa inyo pong mga pang-araw-araw na ginagawa. Okay? At ang ating pong pag-uusapan is napakaganda, the understanding high priest. Sino po ang ating high priest or pinakapunong pari or pinakapunong saserdote? Okay. At dito po sa aklat po ng Isaiah o Isaias kapitulo 11, 1 hanggang 2, makikita po natin dito ang mga characteristics of the Holy Spirit. At ang Holy Spirit ay sumasa kay Jesus nung siya po ay nandito. So these 7 aspects of the Holy Spirit of God ay hindi lamang po ito ang characteristics ng Holy Spirit dahil sobrang lawak at sobrang yaman ng Holy Spirit pagdating po sa mga mabubuting katangian. Okay? Pero dito sa ating babasahin ay meron po ritong na-specific na 7 na aspects of the Spirit of God. Okay, babasahin ko po Isaiah 11:1 and 2. By the way, bago po ako magbasa, salamat sa inyong mga stars na inyo pong pinapadala. Salamat at yan ay isa sa inyong pagkikipag-partner sa atin, sa programa ng Diyos. At malaki pong bagay yan na dyan sa digital offerings natin or support ay makakatulong na po yan ng malaki. Okay po? Okay, sabi rito, there shall come forth a rod from the stem of Jesse, and a branch shall grow out of his roots. The Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge and of the fear of the Lord. So kung atin po itong bibilangin, ito po ay 7. Sabi rito, the Spirit of the Lord, una, shall rest upon him. Pangalawa, the Spirit of wisdom and understanding, the Spirit of counsel and might, the Spirit of knowledge
and of the fear of the Lord. So 7, no? 7 po. At itong mga spirit na ito ay na kay Kristo nung si Jesus po ay pumunta rito at namuhay siya kasama ng mga tao sa loob ng 33 and a half years. Sa Tagalog, babasahin ko po sa Tagalog, may usbong na lalabas mula sa tuod ni Jese at sisibol ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat. Ang Espiritu ng Panginoon ay sa kanya. Ang Espiritu ng karunungan at ng unawa, ang Espiritu ng payo at ng kapangyarihan, ang Espiritu ng kaalaman at ng takot sa Panginoon. Mga kabiyaya, atin pong mapapansin dito na itong 7 na binanggit ay hindi po ito different spirits. They are only one. Okay? There is only one Spirit of God. Pero, these characteristics ay naging grupo, no? Grinupo siya into 7. Because 7 shows the fullness and perfection of the Holy Spirit. Dahil ang number 7 is the number of perfection. Sa mga Hebrew or sa mga Hudyo, masyado pong symbolic sa kanila ang mga numbers. Sa kanilang tinatawag na gematria. Kaya nga po ang kanilang alphabet, yun na rin po ang kanilang numero. Ang kanilang Aleph, letter A sa atin ay number 1. Yun ang 1 sa kanila. Then, Bet, yun ay number 2. Sa atin ay B, AB. So, Gmail is number 3. So, wala silang number, kundi yung mga letra mismo is their numbers. And, number 7 is the number of perfection. Kaya, dito, itong mga characteristics dito na nakita natin, actually, hindi lang ito ang characteristics of the Holy Spirit. Marami pa. Kaso lang, itong mga characteristics na ito, which they have been grouped together in 7, para lang ipakita yung kapuspusan at ang kasakdalan ng Espiritu Santo. So, it is not that there are 7 different spirits of God. Rather, the Spirit of the Lord has these characteristics and He has them all in fullness and perfection. Kaya, hindi siya magkakaiba. Iisa lang siya. Kaya lang, yung kanyang aspect as understanding ay iisa or isa. Yung kanyang aspect ng pagiging yung wisdom ay isa rin. Pero, He has them all in fullness and perfection. Kung ang Holy Spirit ay perfect, perfect din siya sa understanding, perfect siya sa wisdom, perfect siya sa might, yung binanggit kanina na 7, perfect siya sa bawat isa. Okay? So, the spirit of understanding, yung ating pag-uusapan. Yung isa sa 7 binanggit. So, let's talk about this aspect or characteristic of the Holy Spirit which na kay Kristo Jesus. So, the spirit of understanding. The spirit of understanding
was upon Jesus or on the Messiah. Pero, alam nyo po, bago ang verse 2 is verse 1. Ang sabi ng verse 1, may usbong na lalabas mula sa tuod ni Jese. Bakit Jese? Sino si Jese? Si Jese po ay tatay ni Haring David. Ang pinakakilala, pinakabantog na hari sa Israel. At si David ay tatay ni Solomon. Pero bakit hindi ginamit ang pangalang David? Bakit Jese? Kasi sabi dito, may usbong na lalabas mula sa tuod ni Jese. At pansinin nyo rin po yung word na tuod or stump sa English. Tuod, yung kahoy na pinutol at yung kanyang natira doon sa lupa ay tuod. Alam nyo mga kabiyaya, ito'y nagpapakita ng humble beginning or humble life of Jesus dito sa lupa. Sapagkat 600 years, very dormant ang dynasty ni David until Jesus came. Nung dumating si Jesus, tandaan po natin, ang hari na kinikilala sa Israel ay hindi po anak or apo ni David. Ang hari noong time na yon na dumating si Jesus is the great Herod or Herod the Great. Si Herodes po na dakila ay hindi po siya lahi ng Huda na siyang lahi din ni David. 600 years na natutulog ang dynasty ni David hanggang sa dumating si Jesus. Kaya po, hindi ginamit dito na may usbong na lalabas mula sa tuod ni David. Hindi po ginamit ang pangalang David na siyang pinaka-famous na king. Because Jesse is much less famous than David. At yun ang ginamit para na ipakita na si Jesus dumating, hindi napansin ng mga tao noong time na yon na dumating na ang usbong mula sa tuod ni Jesse, hindi nila pansin. Kasi po, nung time na yan, ang nag-reign or naghahari is not the dynasty of David. Hindi po galing sa maharlikang pamilya ni David ang hari. Kaya no pansin si Jesus. At mapapansin nyo, ang tuod is almost lifeless. Wala na pong buhay. Pag tuod kasi, walang buhay. Nung tiningnan ko, sa iba-ibang mga, sa isang commentary, ang tuod pa lang ito is talagang halos patay na. Kaya nga ang dynastiya or maharlikang lipi ng Huda ay halos wala ng umuusbong na hari. Wala na talagang nakikilalang hari. So patay na, as in tuod. Pero may pangako ang Diyos dito pa lang sa Isaiah bago dumating yung fulfillment ng dying dynasty. Mayroon ng hula ang Diyos na there will be a time that this dead stump or lifeless stump, tuod, a life will come out. At yung buhay na yon ay si Jesus. So dahil sa pagdating ni Jesus, nabuhay ang dynasty ni David. Kaya nga, isa sa mga sinisigaw noong panahon ni Jesus, nung siya po ay nagmiministeryo na, ang mga tao sumisigaw, Jesus, anak ni David. Doon na siya na-deklara, Jesus, anak ni David. Pero yung pagdating niya, siya po ay usbong na nasa tuod ni Jesse. At sabi rito,
sisibol ang isang sanga mula sa kanyang mga ugat. Why? Sapagkat kung titingnan mo sa surface, wala na pong buhay ang tuod. Ang ugat na lang siguro ang mayroong buhay. Despite that very misery condition ng pamilya ni David as maharlika, nagpasibol ang Diyos mula sa ugat na yon ng isang sanga. Nakita ang isang buhay. Very green. Okay? So, walang iba kundi si Jesus. Sabi ni Jesus, I am the way, the truth, and the life. So, nabuhay ang tuod dahil kay Jesus. Ngayon, punta na po tayo sa understanding. Kaya si Jesus, napaka-understanding niya na high priest dahil pinagdaanan niya ang lahat. Yung hindi siya popular, hindi siya kilala, mula lang siya sa isang patay na tuod. Yung tuod ay maaaring sinisipa-sipa na lang or sinusunugan kasi 'di ba sa atin pag tuod na minsan doon natin sinusunog ang mga basura, 'di ba? So, no pansin about Jesus, wala siyang popularity, wala. Nandoon si Jesus sa pinakamababang uri ng pamumuhay, bagamat siya ay maharlika. Kaya nga siya po ang pinaka maunawain na punong saserdote. Tingnan po natin dito. Okay. Because of itong uri ng buhay ni Jesus dito sa lupa, because this spirit of understanding was upon him, Jesus understands all things and he understands us perfectly. Minsan mga kabiyaya, hindi mo na maintindihan ang iyong sarili. Minsan hindi ka maintindihan ng iyong mga magulang. Kung minsan hindi ka maintindihan ng iyong mga kaibigan. At yun nga, higit sa lahat, minsan sarili mo nga, hindi mo na maintindihan. Pero si Jesus, naiintindihan niya tayo. Sa kabila na wala nang umiintindi sa atin. Or sa kabila na hindi na tayo naiintindihan ni numan. But there is only one who is very understanding. His name is Jesus. He is perfectly suited to be our sympathetic high priest in heaven. According to Hebrews chapter 4, 15 to 16, babasahin ko po. Sapagkat tayo'y mayroong isang pinakapunong pari o saserdote na marunong makiramay sa ating mga kahinaan. Isa na tinukso, okay? Isa na tinukso sa lahat ng mga paraan. Gaya rin naman natin. Gayon may walang kasalanan. Kaya siya po ang pinakaakma, okay? Suited. Siya yung pinakaakma na maging ating maunawaing punong saserdote. Sapagkat lahat ng pinagdaanan natin ay dinaanan ni Jesus. Tinukso ka, tinukso din si Jesus. Sinubok ka, sinubok din si Jesus. Minaliit ka, minaliit din si Jesus. Hindi ka pinapansin, si Jesus mas lalong hindi siya pinapansin. Hindi nga siya kinikilala eh. Minsan nga, may pakutya pa na sinasabing, hindi ba anak lang yan ng isang panday? Sino? Di ba si Jose yung tumatayong tatay niya sa laman ay isang panday? Pero si Jose ay galing sa lipi ni Juda na maharlikang lipi pagdating sa dinastiya. Pero hindi kinikilala that time ang dynasty, ang pagiging royal ng tribong Juda because yun nga 600 years tulog ang dynasty. Kaya nga ang presenting king that time ay si Herodes the Great na hindi man lang Hudyo.
Siya ay na-appoint lang ng Caesar. So, naranasan mo ba ang pangmamaliit ng tao? Naranasan ni Jesus. Kaya nga siya talaga ang pinakaakma na ating magiging maunawaing saserdote. Kaya ganun na lamang ang kanyang pamamagitan sa Diyos. Ganun na lamang ang kanyang pakikiusap sa Diyos Ama. Kasi kung nagkamali man tayo, kung nagkasala man tayo, naunawaan ni Jesus dahil nung siya itinukso, hindi nga lang siya bumigay, as in talagang nagtagumpay siya. Gloriously, He won all temptations. Nanalo siya sa lahat ng mga tukso, sa lahat ng mga pag-uusig, mga pagsubok na nagtagumpay siya para sa atin. Kaya pag nagkakamali tayo, naunawaan ni Jesus dahil alam niya paano dumaan sa mga trials and mga testings at paano dumaan sa mga temptations. Ang sabi rito, gayon may walang kasalanan. Kaya tumpak at akma na siya ang ating magiging maunawaing punong pari. Siya ay blameless. Siya ay spotless and perfect high priest. Perfect at napaka-understanding. Ang sabi po ng verse 16, kaya't lumapit kayong may katapangan sa trono ng biyaya, upang kayo'y tumanggap ng awa at makatagpo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng pangangailangan. Ito po yung pamamagitan ng Panginoong Hesus bilang punong saserdote sa langit. Ito yung kanyang pamamagitan na ang sino man sa atin ay pwedeng magkaroon ng katapangan na lumapit sa trono ng biyaya. Tandaan natin mga kabiyaya, ang pinapalapitan sa atin ng Diyos na trono ay trono ng biyaya. Hindi siya trono ng paghuhukom. Siya ay trono ng biyaya. At ang trono ng biyaya ay trono ng sa English is justification. Dahil ang justification ay nasa panig ng biyaya. Yan ay gawa din ng biyaya. So, may mali man tayo, nagkakasala man tayo, pero lumapit ka boldly sa throne of grace because sa throne of grace, you are justified. Or, ikaw ay pinawalang sala at pinaging matuwid. Para lang nang sa gayon, ay tumanggap tayo ng awa ng Diyos, makatagpo tayo ng biyaya na makakatulong sa panahon ng ating pangangailangan. Ano mang pangangailangan yan, ano mang kailangan mo sa buhay, pananalapi, promotion, healing ng inyong mga damdaming nasaktan, kagalingan sa mga sakit sa pisikal na pangangatawan, ano mang kailangan yan, recovery, restoration, iisa lang ang sagot ng Diyos, biyaya. Yan po. Okay? So, salamat po at sana po ay meron kayong na-learn. And by the way, bago ako magpapaalam, isang bagay po ang babalikan ko sandali lang, yung sinabi ng Isaiah chapter 11 verse 2, the Spirit of the Lord shall rest upon him, the Spirit of wisdom and understanding. So ito'y na kay Jesus. Itong 7 aspects of the Holy Spirit ay na kay Jesus. So ito'y perfect na image ni Christ because the 7 group of 7 ay na kay Jesus. So si Jesus nung nandito ay meron siyang perfect image. At mga kabiyaya, ang salitang understanding, ang word na understanding, sa Hebrew word is bina, na ang ibig sabihin ng bina, meron siyang idea of a sharp sense of smell. In short, discernment. Naaamoy niya. Naaamoy niya ang kaipokrituhan ng isang tao, naaamoy niya kung ano ang kondisyon ng puso ng tao. Kaya mapapansin nyo, nung si Jesus ay nandito sa lupa, hindi pa siya namatay sa krus, ang mga ipokrito like Parisiyo, mga eskriba, mga Sadusiyo,
hindi nakakapagtago sa paningin ni Jesus. Ang mga religious leader that time ay hindi nakakaabante kay Jesus kasi naaamoy ni Jesus ang kanilang kaipokrituhan. Amen po? Pero sa isang taong makasalanan na halos ayaw makatingin kay Jesus, naaamoy ni Jesus ang basag na puso. Kaya nilalapitan niya ito at kanyang tinutulungan ang mga taong umaamin na siya'y mahina, pinapalakas ni Jesus. Hindi sila nakakapagtago kay Jesus dahil naaamoy ni Jesus because of that understanding. Because ang understanding na sa Hebrew ay bina, sa original Hebrew word is bina, ay may idea ng discernment. Okay? So, understanding in Hebrew word has the idea of a sharp sense of smell. Kaya kahit hindi ka magsalita, kahit hindi ka magsabi kay Lord, Lord, mayroon akong pinagdadaanan, naiintindihan ni Jesus at alam niya agad, naaamoy niya. Naaamoy niya that you are going through a circumstance or circumstances or misery. Nauunawaan ni Jesus lahat yan. Okay? Naaamoy niya kung ano ang nasa loob mo. Nadidiscern niya. Kaya nga, napaka-perfect na punong pari si Jesus. Napaka-perfect niya na high priest. Siya ay para sa atin na mga nakakaranas ng kapanghinaan. Siya ay para sa atin. Hindi siya laban sa atin. Siya ay para sa atin. Laban si Jesus sa mga ipokrito. Laban si Jesus sa mga mapagpaimbabaw. Laban si Jesus sa mga nagsasabing sila raw ay matuwid sa kanilang mga sariling ginagawa. Self-performance. Kaya sila ay mayroon daw self-righteousness. Doon laban si Jesus. Pero sa atin, siya ay para sa atin. He is for us. He sympathize. Nakikiramay siya sa ating lahat. Okay po mga kabiyaya, thank you so much sa inyo pong pag-stay sa ating programa. Salamat po sa inyong patapos sa ating programa. Hindi ko na po kayo talaga maisa-isa. Pasensya na po talaga dahil hindi ko po makita ang inyong mga names dito. But salamat anyway sa inyo pong pagsama at pakiisa po sa atin. Nagdideklara na lamang po ako sa bawat isa sa inyo, sa lahat na nandito ngayon. Tanggapin mo ang deklarasyon ng pagpapala na ito. Okay? Through Christ Jesus, who is our high priest, you are blessed. You are God's beloved. You are God's best. And God is for you. Kaya dahil ang Diyos ay para sa iyo, paniwalaan mo, ikaw ay patuloy na magtatagumpay. Ikaw ay patuloy na mananagana. Poproteksyonan ka niya sa araw-araw mong pagbabiyahe. At ang kanyang pabor ay patuloy mo maranasan sa iyong trabaho, sa iyong negosyo. Kilalanin mo siya bilang iyong Panginoon at tagapagligtas. So thank you so much mga kabiyaya. Ito po ang inyong lingkod, si Pastor Roel Lacson. At lagi ko pong dinideklara sa bawat isa, in Christ, you are blessed and highly favored. Shalom, everyone. Thank you so much. Signing out.